breathe in your love. Breathe out our praise, Lord. 'Cause your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Love so deep, love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Oh, Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake. Draw me close, steered by grace. All my heart is yours. All of me, no, will fear anymore. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Yes, Lord. We lean into your love, Lord. Our firm foundation, and the rock in which I stand, Lord. We want more of you. We want to seek deep in your love. We thank you, Father, for a love that is unending, for a love that will never fail, for a love that will never run out, Lord, for a love that chases us over and over and over again, Lord, for a love that we are undeserving, but you gave it to us, Father. May our voices, may our hearts, may our minds, may all of us, Lord, speak your name, glorify your name, worship your name, bow down before you. Speak of your goodness, your love, your power, your grace, your forgiveness, your salvation, Father, that you have given us. Truly, Lord, your love is so deep and so wide. We thank you, Lord, for we can enjoy this. We honor you, we praise you, we glorify your name, Jesus Christ, now and forevermore. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Amen! There is joy indeed in the house of the Lord. Amen ba? Ayan. Pwede ba nating i-share yung joy na yan sa ating mga katabi by showing our sweetest smile? Ayan, smile naman dyan. Good morning, Impact Church! Yon, good morning. And first Sunday ng June ngayon, and we are welcoming new month. Diba? Ngayong Sunday na ito. And today, special po ang araw na ito para sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Ayan po ay si Rovelyn Francisco. Ayan. Paabot po yung ating pagbati. And of course, yung may bahay po ng ating pastor sa Kogyo, si Ate Christy Gutierrez. Yan, birthday niya today. And sa June 4, si Miggy Serono, nasa Sunday School. Yan. At sa June 7, si Gabriel Taroballes, si Gab, at si Clark Lihes. At sa June 8, yan, ang ating Kuya Eko,
Jericho Longabella. Yan. Happy birthday. And bukas din po, magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary si Kuya Boyet and Ate Mayet Bangkil. Ayan. Batiin po natin sila. Lahat ng mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa linggong ito, pwede po nating i-PM or pag nakita po natin, ay batiin natin ng happy birthday and happy wedding anniversary. And today, doon po sa ating magpapabaptize sa ating family camp, huwag niyo pong kalimutan na ngayong araw po ang ating baptismal class right after ng ating service. Kaya kayo po ay magstay para umattend ng ating baptismal class. At pwede pa bang humabol? Pwede pa bang humabol yung iba na gusto? Okay, pwede pa kayong humabol. Mamaya ang ating baptismal class. And sa June 9, yan naman po ay ang ating membership class na gaganapin din po after ng ating morning worship service. Yan, sa June 9 po iyan. At eto nga po, busy po ang ating mga kabataan sa kanilang summer activities. Yan na po ay pinangungunahan ng basketball clinic. Yan po ay mangyayari every Friday. Lahat ng Fridays daw po ng June and July. At yan ay gaganapin sa Quirino High School ng 8 a.m. And sa June 15 and June 22 morning, yan naman po yung schedule ng pickleball para doon sa mga gustong sumama. At nagkakaroon din po tayo ng band builder sa ating mga youth. Yan, meron silang class ng drums, guitar, bass, at saka ng keyboards. Yan. For more information, pwede nyo pong tanungin ang ating youth pastor na si Pastor Gerard. Yan. And of course, yung ating seminar, Love and Purity Seminar, yan po ay gaganapin sa June 29 and July 6, 2024. Saturdays po yan na magkasunod. Okay, last Saturday ng June and first Saturday ng July. Lalong-lalo na po sa ating mga kabataan na attend ng family camp, dapat po ay maka-attend kayo dito. Yan, dahil connected po yan sa isa sa mga activities po natin sa family camp. And speaking of family camp, nakapag-register na po ba kayo? Parang excited po ba kayo sa ating family camp? Ayun, yan. Sa mga hindi pa po nakakapagpalista, magpalista na po kayo. Sa July 12 po yan to 14. Ayan, sana po ay makasama natin ang lahat, ang bawat isa. Okay? And this morning, we will honor the Lord through the giving of our tithes and offerings. So as you prepare yung inyo pong mga envelopes, let me read yung verse dito sa Luke chapter 6, verse 38. It says, "Give, and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you." Impact Church family, come, let's give God's tithes and our offering. Puso'y kagalakan, nasasanggalan sa lahat ng panahon, masusumbungan bukas at ngayon, malalapitan sa lahat. Before we read yung ating scripture, gusto ko din pong batiin yung ating bisita sa umagang ito. Siya si Jiro Antonio. Nasaan po si Jiro? Ayun, nandun. Jiro, welcome ka sa ating simbahan. Nawa ay makita ka namin ulit next Sunday. Ayan. And may I invite everyone to please stand as we read God's Word this morning from the book of Psalms, chapter 81, sorry. Psalms 81.
Sing for joy to God, our strength. Shout aloud to the God of Jacob. Begin the music, strike the tambourine, play the melodious harp and lyre. Sound the ram's horn at the new moon, and when the moon is full, on the day of our feast. This is a decree for Israel, an ordinance of the God of Jacob. He established as it is a statute for Joseph when he went out against Egypt, where we heard a language we did not understand. He says, I removed the burden from their shoulders. Their hands were set free from the basket. In your distress, you called, and I rescued you. I answered you out of a thunder cloud. I tested you at the waters of Meribah. Hear, O my people, and I will warn you. If you would but listen to me, O Israel, you shall have no foreign god among you. You shall not bow down to an alien god. I am the Lord your God, who brought you up out of Egypt. Open wide your mouth, and I will find it. But my people would not listen to me. Israel would not submit to me. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own devices. If my people would but listen to me, if Israel would follow my ways, how quickly would I subdue their enemies and turn my hand against their foes. Those who hate the Lord would cringe before him, and their punishment would last forever. But you would be fed with the finest of wheat, with honey from the rock I would satisfy you. God has blessed us to the reading of His Word. Pwede na po tayong maupo. Check. Morning. Morning, everyone. Dali lang. Okay. Magandang umaga po. That's good. Good to see everyone here. And medyo nagluluko yung live natin kanina, pero I think that's okay now. Kamusta po kayo? Are you okay? We're almost halfway through the year. 5 months has passed. Malapit na pong mag-family camp. Parang ayaw nyo Sa Kogyo po, meron na naka-reserve na almost 100 people coming. Hulaan nyo po ilan sa Cubao. 220 na po, kaya nga po, sabi ni Becca kanina, magpalista na yung gusto pang sumama. Ang tanong namin, saan na namin ilalagay? So, magka-camping na po kayo, magte-tent na po kayo sa labas, maluwag naman po. Hindi, joke. We will try to make sure na magsiksikan tayo sa mga kwarto doon. Malaki naman yung mga kwarto, tama po ba? Mga young people, pagbibigyan namin kayo na magkakasama kayong mga lalaki at mga babae doon sa... Magkahiwalay, Malinaw yun, Sa isang kwarto, na 2 kwarto, isang babae, isang lalaki, para magkasya tayong lahat. Okay po ba? For those who needs assistance para sa fees ninyo, please just approach Pastor Jero or me or even Pastor Gerard so that we can assist you. We can try to look for funds para po dun sa mga pangangailangan natin doon. Balita ko po, darating si Ruther Orquia for the family camp ng Cubao. Huwag na po kayo maingay sa Kogyo kasi wala po doon. Naririnig din ako ganun din no? So, anyway, we're so excited for that. And it's just, almost
Mga isang buwan pa naman. So, let's all pray. Father, we thank you for today. We thank you, Lord, because you have shown yourself good. You have shown yourself, Lord, generous to each one of us. Lord, maraming salamat kasi ramdam namin, Panginoon, yung pagsama mo sa iglesyang ito. Pagsama mo, Panginoon, sa amin personally, sa aming pamilya. Lord, we are just grateful to you and thankful, Lord, for what you have done. And Lord, we pray that you put this into our memory every time, that you are good and no one can deny the fact that napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, as we open your word, as we remember you, Lord, through the Lord's Supper, may your wisdom, may your Holy Spirit move in us. May the message of remembering what you have done pierce into our hearts and cause us, Lord, to put our obedience in our love, Lord, towards you. Father, we thank you, we praise you, and we glorify you in Jesus' name. Amen. Today, we will start a new series. Bago po sa ating mini-series lang to. Bago sa ating camp, no? By the way, the camp's theme is never-ending love. So, yun na rin po yung ating theme for our anniversary. 8 na kasi tayo, kaya never-ending. Diba? Tapos sa Nueva Ecija pa tayo. Nueva Ecija, never-ending. Hindi po galing sa akin yun, galing po yun dun sa tourism office ng Nueva Ecija, never-ending. Pero indeed, God's love is never-ending to each one of us. Amen? So, the first 2 weeks of June, we'll talk about God's generosity. We'll have a break kasi Father's Day. Tatay June will give us Father's Day sermon. Then, the last 2 sermons of this June will talk about how should we be generous as God is generous to us. As you have seen, marami po tayong ministries, right? We've been doing a lot. Magpapalitan po ng mga principals starting June 10. And yung pinagpipray po natin na principal na mawala sa atin, ay nawala po sa District 3. So, we're thankful for that. Makakapasok huli tayo sa Monsay. Pag-pray po natin na maging mabait. At patuloy lang po din tayo sa Quirino dahil yung dating principal ng CJAS is now in Quirino. So, daming ministries. That's why we're also challenging everyone to give towards the ministry of the Lord. Dahil hindi po natin magagawa yung mga bagay na ginagawa natin kung wala din po tayong provisions. Tama po ba? That's why the pastors would need to talk about giving, need to talk about generosity. Pero the basis of our generosity is always the generosity of God. Amen? God is always more than enough for what we need. Ang Diyos po laging sobra-sobra sa pangangailangan natin. Tama po ba? That sometimes, we misunderstood God's goodness and God's generosity. Ang ginagawa natin kay God, kadalasan, genie. Alam niyo po yung genie? Wish ka ng wish at bigay naman ng bigay si God towards you. No? So, His generosity, sometimes we misunderstand His generosity. We think that we can get things we ask because we deserve it. Naging mabait naman ako, Lord eh. Naging obedient ako sa'yo. Dapat i-bless mo ko. Dapat bigay mo tong request ko. Gusto ko ng bagong iPhone. Hindi yung Lord, hindi yung huhulugan ko, but yung fully paid na iPhone. Patay tayo dyan.
When in fact, everything we enjoy today is God's gift. Right? Everything we experience is God's gift. And it's a proof that He is generous in everything. Tama po ba? Just open your Bibles in Psalm 81. Ito lang po yung focal point na verse ko, kaya ito lang yung nilagay ko dyan. We also would like to test you kung dala-dala niyo yung mga Bibles niyo. Kung wala po kayong Bible, meron po tayo dyan sa likod na pwede niyong hingin. Willingly, we will give it to you. No? So anyway, Psalms 81:10. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open wide your mouth and I will fill it. In the past, in the future, in today and in the future, God is generous. That's what this verse is saying. In the past, He has brought people out of Egypt, brought them into a land flowing with milk and honey, kaso nakalimot din sila. And all of these stories. Pero ang promise niya, He will provide. Sabi ni Matt Kirchman, God is generous to His acts of creation, redemption, and perfection. In these moments, He gives us what we need. Always gifts that are good, wise, and kind. Ang Diyos, napakabuti niya. Sa kagandahang loob niya, ginawa niya lahat. Araw, bituin, the moon, the trees, the rivers, the sea, lahat. Kahit buong katawan mo. Diba? And it is always to its perfection. Creation is the expression of God's generous love for each one of us. He gave all that we need in the Garden of Eden. Lahat ng pangangailangan ng tao, binigay niya dun sa garden. Parang may party si God. May party para sa atin, si God yung host. Have you ever hosted a party that hindi nawawala ng pagkain? Yung mga tao, kumakain pa lang, ang iniisip na nila, balutin mo akong, magsasharon na sila, di ba? In a video that I've watched, ganun pinakita ng video yung kagandahang loob ng Diyos. That He is the party host and there's endless food in the table. Endless provision for each one of us. That nandun lang tayo para mag-enjoy nung party na yun. Ang problema, yung tao, hindi niya na pinagkatiwalaan yung host niya na meron pang susunod. Ginawa niya, nagbalot siya ng nagbalot, nagsharon siya ng nagsharon, hanggang yung iba, wala na. Hanggang yung iba, naghirap na. Eve thought that kailangan niya pa ng karunungan. Hindi na enough yung binigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga, they fell into sin and the land was cursed. Tama? Hindi naman po kagad yung tao yung kinurse ni God eh. Napakabuti ng Diyos, tama? When I was studying OT, isa yun sa mga realizations ko dun sa Old Testament nung binabasa namin yung Genesis na, kasala si Eva at Adan, pero ang pinagalitan ng Diyos, ang may epekto. May epekto sa atin, pero hindi directly sa atin. We are to toil the land. Kailangan nating magtrabaho, pero patuloy pa rin ang pagbibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin.
God's generous love is always shown to many of us. From Abraham to Isaac, to Jacob, to Joseph, to Moses, to the judges, to David, to the kings. Ang daming ginawa ng Diyos para ipakita ang kanyang kagandahang loob at kabutihang loob para sa bawat isa sa atin. Amen? That in all of these stories, may idadagdag pa kayong storya nyo kung paano naging mabuti ang Diyos sa inyo. Kung gaano binigay ng Diyos ang mga pangangailangan nyo sa araw-araw ng buhay ninyo. Kasi nga, ganun siya kabuti. Many Israelites, His chosen people, has experienced this loving generosity. But as imperfect humans, they misunderstood some of God's act. Nung nasa Egypt sila, dumami sila, ginawa silang slaves. Tama? Si Joseph po, dinala sila sa Ehipto para dun habang meron pang famine, tagtuyot, tagutom, dahil prepare ng Panginoon ng Egypt, marami silang wheat through Joseph. Everybody came there, buong angkan ni Abraham, pinakain sila, dumami sila ng dumami, namatay si Joseph, dumami sila ng dumami, natakot ang mga Egyptians, ginawa silang slaves. Kaya nga ngayon, meron tayong nakikitang mga pyramids, kasi ginawa nila yon. Tapos, nung hirap na sila, they were crying out to this God, to Yahweh. What did Yahweh do? Yahweh heard them. Pinakinggan ni Yahweh yung kanilang hinaing. Lord, iligtas mo kami. Niligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng napakaraming kagilagilalas na mga gawa. May 10 plagues. Na-experience nila yon. Siguro, kung ako Israelites, nagre-reklamo kay God, tapos biglang may 10 plagues ako nakikita sa Egypt, magre-reklamo uli ako, Lord, nakakatakot ka naman. Bakit puro palaka? Bakit puro locust yung nakikita ko? Diba? Pero patuloy lang na tinutulungan sila ng Diyos, and God showed them salvation through the blood of the Lamb that was on their doorpost. When the angel of death passes through, nag-pass over sila, yung angel of death, dun sa bahay ng mga Israelites, pero dun sa bahay ng mga Egyptians, namatay lahat ng panganay. Sino mga panganay dito? Buti na lang po na-survive ninyo, tama? Then, they left. Nag-trip sila, nag-family trip sila. Gaano karami sila, hindi ko alam. Pero lumakad sila dun sa desert. And nagising yung hari, yung Pharaoh ng Egypt. Sabi niya, wala lang mga slaves. Habulin natin sila. Nandun sila sa Red Sea. Ang sabi nila kay Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay? Wala bang enough na mga libingan sa Egypt? Kaya mo kami dinala dito? And we all know the history. Right? Binuksan po ng Diyos yung Red Sea, hinati, sa tuyong daan, dumaan ang buong Egypt, ang buong Israelites. And so many other stories that God showed His generous love and His generosity. Nagutom sila, binigyan sila ng pagkain. Di ba? Binigyan sila ng mana. Hindi po natin alam kung ano itsura ng mana eh.
Parang snow na tinapay na ginawa sa langit. Nagsawa sila doon, ilang araw nilang kinakain, nagrereklamo na uli sila kay Lord. Walang laman, so binigyan ng quail. Nagsawa pa rin sila. Bago pala sila magsawa, hindi nila pinaniwalaan si Lord. Ang ginawa nila kumuha sila ng mana, sobra-sobra sa pangangailangan nila sa isang araw. Anong nangyari doon sa mana? Inuod. Put into waste. Kasi, kulang sila ng pagtitiwala sa mabuting Diyos. Minsan, ganun din tayo, tama ba? Na minsan hindi natin nakikita ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan niya, ang kanyang generosity sa bawat isa sa atin kasi, bakit? Wala tayong tiwala sa Kanya na siya kaya pa rin ibigay ang pangangailangan natin sa bukas, sa darating na linggo, sa darating na araw. Katulad ng mga Israelita, kadalasan nalilimutan natin na mabuti ang Diyos. Madami tayong reklamo. Na isa pang reklamo yung mga Israelita, nakipag-away pa sila kay Lord. Sa Meribah. Dami nating reklamo kasi hindi niya sinasagot yung mga panalangin natin. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit hindi niya pa binibigay, pero ang kadahilanan lang sa kabutihan niya, alam niya kung kailan dapat ibigay ang sagot sa mga panalangin natin. Amen po ba? Kailangan lang po nating magtiwala, kailangan lang po nating kapitan ang kabutihan ng Diyos na pinakita na sa atin simula pa nung una. Maybe there is not enough. That's the mindset that most of us sometimes have. But we need to remind ourselves, kailangan natin ipaalala sa bawat isa sa atin that God is always more than enough for what we need. Ngayong umaga, may ilang bagay akong gusto ipaalala sa inyo. Una, God's generosity is expressed through His creative design. When I consider the heavens, the work of your fingers, the stars, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them. Pag tinignan nga po ba natin ang kalangitan, ini-imagine pa nga natin may ibang mga tao sa Mars, may iba pang tao sa ibang universe. Ano nga tawag doon? Galaxy. Kasi yung universe, nandun yung mga galaxies, di ba? Oh. Multiverse tayo dito, di ba? Iniisip natin yun, pero pag inisip natin ang katotohanan, pag tinignan mo yung araw, yung buwan, yung mga bituin sa langit, isipin mo na, sino nga ba ako? Ba't ako niligtas ng Diyos? Ba't ako nabubuhay pa ngayon? Di ba? Bakit inaalagaan ako ng Diyos? Sabi nga ni Young Sheldon sa nanay niya, nung nawawalan ng pag-asa yung nanay niya, ang sabi niya, did you know that yung gravity is in its perfect form, perfect force, na pagka humiwalay yung gravity niya, nabawasan siya ng ni isang 0.01% ng gravity, may mangyayari sa mundo. Hindi pa ba yun proof that our God, the creators of the heavens and the earth,
is so good to each one of us. God designed everything here on earth, even our bodies, perfectly based on His goodness and His faithfulness to each one of us. Sabi nga nung kanta ng kabataan ko, every single cell in my body is happy. Diba? That every single cell ng katawan natin, parte ng isang malaking katawan, at perfect siya, fitted to each one. Lahat may disenyo na para sa may likha, mabuti at napakaganda. Pag tinignan mo yung langit, araw, buwan, sino nga ba tayo? Na iniisip tayo ng Diyos. Nilagay niya tayo sa gitna. Binigyan ng kanyang kagandahang loob. Kasala ang tao, ngunit lupa ang pinarusahan niya. Nagbigay pa rin siya ng daan upang tayo ay lumapit sa Kanya at muli niyang kapisan. Diba? In the Garden of Eden, Eve and Adam have sinned. Pero in the cross, the Lord made a way so that we can come to Him again and be perfectly united with Him and in love with Him. Pwedeng wala na lang eh. Pwede na lang na kalimutan niya na yung mga pangako niya at plano niya. Di ba? Pwedeng ganun na lang eh. Pero hindi, pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihang loob sa bawat isa sa atin. Mula sa isang tao, ito ay naging lahi. Mula sa pagiging slave, ginawa ni Yahweh itong isang nasyon. Mula sa liping ito, nakita natin ang buong plano ng Diyos. At ang kagandahang loob ng Diyos mula sa lahing ito, mula sa mga Israelita, na buhay ang tagapagligtas ng lahat ng tao simula pa nung una hanggang sa katapusan. God's generosity is expressed through His creative design, His creative plan. He created man and woman. Nagkasala siya, may plan B siya. Kinuha niya yung mga tao. Diba? Si Abraham, nangako siya hanggang kay Jesus Christ. Pinapakita niya ang kabutihang loob niya. Hanggang ngayon. Binibigyan niya pa rin tayo ng tsansa na lumapit sa Kanya. Binibigyan tayo ng tsansa na kahit nagkakasala tayo, pinapatawad niya tayo. He has a plan even in eternity past, a creative plan to show man how loving and generous He is. He had this design, and He has also expressed it through His compassionate love. I am the Lord, your God, who brought you out of Egypt. Open wide your mouth and I will fill it. Sabi dun sa verse 6 and 7 nung Psalm 81, I removed the burden from their shoulders. Their hands were set free from the basket. In distress you called me and I rescued you. I answered you out of a thunder cloud. I tested you at the waters of Meribah. Ano nga ba yung nangyari sa Meribah? Yung mga Israelita, galing sa disyerto, wala silang tubig. Nauuhaw na sila. So they quarreled with Moses, the representative of God.
Nakipag-away sila. Ganun na naman. Bigyan mo kaming tubig. Ano, mamamatay na lang kami dito sa uhaw? Laging ganun yung sinasabi ng mga Israelita. Kaya hindi yung karamihan sa kanila, lahat na halos nang lumabas sa Egypt, hindi nakapunta sa Promised Land. Sabi ni Moses sa kanila, bakit kayo nakikipag-away sa akin? Why do you put the Lord your God into test? And then the Lord answered Moses, dito sa kwentong to, go in front of the people, take some of the elders of Israel, and take in your hand the staff, and struck the Nile, and go. I will stand before you by the rock of Horeb, and strike the rock, and water will come out from it. Sa utos ng Diyos, pinalo ni Moses yung bato at tubig lumabas. And the Lord called that place Massa Meribah because they quarreled to God. Hindi nila naisip na binigyan namin kayo ng mana, binigyan na kayo ng quail na may eggs. Ginigising ko lang kayo, baka tulog na kayo. Diba? Nauhaw lang sila, nagalit na sila, nakipag-away na sila. Minsan parang tayo, Lord, ang tagal naman. Pero, si Lord could just have done, mamatay na lang kayo dyan sa tubig, nang wala na sa uhaw. Bahala na kayo dyan. Naiinis na ako sa inyo. Pero ginawa ba yun ng Diyos? Hindi eh. Di ba? Pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang kabandahang loob sa bawat isa. He wants to complete the design that He has. And sa bawat isa sa atin, may design si God. Tama ba? Minsan, merong bato na haharang sa atin, pero ipapakita ng Diyos na tutulungan niya tayo, eventually we will be what He has planned us to be. Amen? Walang hirap, walang kakulangan, basta plinano ng Diyos, matutupad. Tama po ba? In many instances in the Bible, God has shown His generous act as a response to people who has faith. Bilang isang katugunan sa mga taong may pananampalataya. Ang tanong, na kanino nga ba ang pananampalataya mo? Tama po ba? Nandun ba yun sa tao na tumutulong sa iyo lagi? Nandun ba yun sa taong naka-imprenta sa isang papel, na kadalasan yung papel na yun ay madumi? Pera. Dirty, filthy paper. But some of us trust that dirty, filthy paper. Dun ba yun sa doktor na tumitingin sa'yo? O kung kanino ba yung pananampalataya mo? Nasa Diyos ba yun na mapagmahal, alam lahat ng dapat mong gawin? At kayang gawin lahat ng bagay na ikabubuti mo. Sa Gospels, may dalawang feeding. Feeding of the 4,000, saka feeding of the 5,000. As we were studying the life of Christ chronologically, we are thinking, naisip ko din talaga yun, bakit
kailangan dalawa yung feeding accounts sa Bible. Pwede namang 5,000 na lang kasi pinakita na ni Lord doon yung kabutihan niya eh. Tama po ba? Bakit kailangan dalawa pa? Ang konti-konti na nga lang nung gospel eh. Sabi ni John, yung nasulat niya kulang pa. Marami pang ginawa si Jesus Christ. Diba? Pero come to think of it, why? And as we looked into it, the first time I was in Israel, a Jew pointed out to me, to us, differences between the 5,000 and the 4,000. Alam niyo kung ilan? 1,000. Pero hindi yun yung diferensya. Yung feeding of the 4,000, para sa mga hintil. Paano natin nalaman? Nangyari siya sa Decapolis, the place of the Gentiles. The other side of Capernaum. Doon sa pwesto na ayaw ng mga Hudyo. Ang isa pang diferensya, 3 araw nang nakikinig yung mga hintil kay Jesus. Gutom na sila. Pero wala pa rin ginagawa yung mga disciples. Samantalang 2 months before that, pinakita ni Lord na kaya niyang magpakain ng 5,000 people. May sobra pang 12 baskets full. Pinakita na ng Diyos, pinakita na ni Jesus yung miracle niya, yung pagmamahal niya sa mga Hudyo. Pero nung nasa mga hintil na, ang mga disciples, anong sabi niya? Wala silang ginawa. Hinayaan nila si Jesus gawin uli yung miracle. The 5,000, alam niyo po ba sa feeding of the 5,000, isang araw pa lang yung mga disciples, sinasabi na nila kay Lord, Lord, mahihilo sila sa daan. Kawawa naman sila, Lord. Pakainin na natin sila, Lord. Diba? Pero in both instances, God showed His mercy, His love, His compassionate love. Anong tinuturo ni Jesus sa feeding of the 4,000 to His disciples? That this love is not only for the Jews. That the salvation that Jesus has is for everyone who will believe, including the Gentiles, including our enemies. Nagets po ba natin yon? Yung kabutihan ng loob ng Diyos para sa ating lahat. Hindi lamang para sa mga mabubuting tao na gusto mo makasama sa langit. Tama po ba? Kaya nga minsan pag merong basketball game, 2 pastor yung nagpe-pray sa 2 magkaibang team. Iniisip ko paano igagawin ni Lord Hindi po ba? Sino mananalo? May 2 Kristiyano dun sa 2 team. Di ba? Pero alam ni Lord yung kabutihan niya. He knows that His design, His love, and lastly, His generosity is expressed through the sacrifice of Jesus Christ. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through He was rich, yet for your sake became poor, so that you, through His poverty, might be rich. Si Lord, mayaman na siya, doon na siya sa langit. Masayang-masaya na siya doon. Pero from eternity past, the Lord Jesus Christ decided magpakahirap, magkatawang tao, maging tao tulad natin,
para ipakita ang kanyang dakilang pagmamahal. Praise be to the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual gift in Christ. We experience salvation. We can experience God's love because of the sacrifice of Christ. Through His grace, sa pamamagitan ng awa ng Panginoong Jesus, hindi lamang tayo naligtas sa ating mga kasalanan, kung hindi, nagkaroon din tayo ng identity. We are also chosen people by God Himself. Hindi na lang ang mga Israelita ang may identity na favorite sila ng Panginoon. Dahil sa Panginoong Jesus, pwede na rin tayong maging anak ng Diyos. Amen po ba? His divine generosity gave us our identity so that we can experience His generosity. So, what now? God's generosity is seen through His creative design, through His compassionate love, and through Christ's sacrifice. What is it to us now? Ano siya ngayon sa atin? Una, let us remember that God is worthy of our faith and allegiance. Verse 7 of Psalm 81 says, "In distress you called me and I rescued you. I answered you out of a dark thundercloud. I tested you in the waters of Meribah. Hear me, my people. I warn you. If you would only listen to me, Israel, you shall have no foreign god amongst you. You shall not worship any god other than me. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt. Open wide your mouth and I will fill it." Huwag po tayong maging katulad ng mga Israelita na hindi kinilala ang Diyos bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. Yung pananampalataya po natin at ang ating allegiance sa Diyos lamang. That every time you are tempted by the cares of this world, remember to place your faith in the God who's beyond your understanding, whose ways, whose design, whose love is beyond our understanding. Sabi ng Proverbs, di ba? Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ilagay mo yung pananampalataya mo araw-araw sa Diyos. Every time na may problema ka, every time na may bayarin, katulad ng Meralco, at wala kang pera, alalahanin mo last month, binigay ng Diyos sa iyo yung pambayad mo sa Meralco. Higit pa ron, sa langit, hindi mo kailangan ng Meralco. Tama? Ang sinasabi dito ng Diyos, pinapaalala niya, sinasabi nung samista, pinapaalala niya sa bawat isa sa atin, ang Diyos ang ating Diyos. Yung Diyos natin mabuti. Naging mabuti siya sa nakaraan ng ating buhay. Magiging mabuti rin siya sa kinabukasan. Amen po ba? Parang inaantok na po kayo. Sobra na ba ako? Hindi pa. Mas mahaba si Pastor Zero ka last week. First point. Second point. Second action point. He's worthy of our worship. Sing for joy
to God our strength. Shout aloud to the God of Jacob. Begin music, strike the timbrel. Make the melodious harp and lyre. Always sing praises to God. Sa Spotify nyo po ba o sa YouTube nyo, may playlist po ba kayo na Christian music? Aba, pinapakinggan nyo ba? Yan ang mabuti. Di ba? Yun yung concern namin ni Pastor Zero dyan eh. Baka mamaya sa Sunday, dami yung worship songs. Di ba? Pero sa weekday, nakakalimutan nyo. Di ba? Kaya nalalamon kayo ng mga alalahanin ng mundo. Tama ba? So, God is worthy of our worship. Always remember to daily worship God, not only in words, in deeds, and in your mind. That in the midst of the darkness, you can worship God. Kahit sa gitna ng problema, kaya mong purihin ang Diyos dahil napakabuti at napaka-generous ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Worthy of your faith, your allegiance, worthy of your worship, and the third one is worthy of your obedience. Huwag tayong maging katulad ng Israelita na kinalimutan. Hindi nakinig sa Diyos. Kung nakinig sila, yung mga enemies nila daw, kayang-kaya ng lipunin ng Diyos. But because of their stubborn heart, naghirap pa sila. Tama po ba? Huwag na tayo maging makulit. Sumunod na lang tayo sa Diyos. Tama po ba? The challenge is to show our love to God by obeying Him every day of our lives. Obeying Him in every way we can. Obeying Him kahit na mahirap mag-obey. Tama po ba? Nagtitinit kami. Pinento ko ata to sa Nueva Ecija. Titinit kami, may exam po kami was that two Tuesdays ago? 2 Tuesdays ago, may exam kami. Nalimutan ko po yung 7 items sa exam. Buti na lang, katabi ko si Pastor Zero. At malaki yung braso niya, tinakpan niya yung papel niya, hindi ako nakakopya. Pumasa pa rin naman po ako. Diba? Pero, alam niyo yun, at that time I was so tempted to look at the paper and write. Diba? Sabi ko, nasa loob pa ako ng simbahan. Nandyan ako dyan sa pwesto na yan. Thankfully, the Lord placed si Zero, ewan ko anong ginagawa niya, basta tinakpan niya yung ng braso niya, alam niyang mangungopia na ako. Di ba? Maraming panahon na tempted tayo to do that Tama? We're tempted to do mistakes. We're tempted to make sin. Gumawa ng kasalanan. Pero ang kabutihan ng kagandahan loob ng Diyos, iniiwas niya tayo sa kasalanan. Kailangan lang nating sumunod sa Kanya. Mga bata, ang pinakamagandang pwesto pag-exam sa harap ng teacher nyo. Walang temptasyon. Di ba? Huwag din kayong tatabi sa malaki ang braso. Madaling sabihin, I love you, Lord. Mahirap sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Pero sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanya, yun yung magsasabi na mahal kita, Lord. So, if you're a disciple of Christ, you have to deny yourself, take up your cross, follow Jesus.
Are you a disciple of Christ? Amen. Let me end with a story about trophies. Have you been to... Alam niyo, pag bumibisita kami sa mga eskwelahan, makikita namin lahat ng trophies. Lalo na sa Monsay, hindi lang isang wall ang trophy ng Monsay, sa tanda na ng Monsay. Isang kwarto na siya, na puro trophy. And trophies would always remind you of your goodness, of your victories. Tama po ba? Tatandaan ko nung college ako, nung elementary pa lang ako, frustrated na ho kasi ako eh. Lagi ako nasa top 10. Kaso nung time na yon, hindi katulad ngayong panahon na to, pag with honors ka, pumalo ka ng 91, with honors ka na, lahat na may medal. Nung panahon na yon, top 3 lang ang may medal. Bronze, silver, gold. Lagi akong pang-4, pang-5. Hindi ako umabot sa una eh. Ribbon lang. Dami ko nakuhang ribbon. Di ba? Minsan, natatawa na lang ako. Kaya, alam nyo, ito pa yung nakakatawa. Sa BBS, ganon din. Sabi ko, ako na sana yung pinakamatalino dito. Meron ako kabatch na ang tali-talino. Hindi kayo makakuha. So, BBS wala, school wala ng medal. BBS wala ring medal. May ulti kami noon. Si Mamaing, si Mang Ate Noemi Maing would always give, medals dun sa mga makakagraduate ng, makakapag-exam ng maganda. Eh, hindi na naman ako nakakopya. Hindi ako nakakopya noon. Wala pa rin akong medal. So, ang sakit sa isip, parang, alam mo yun, parang you feel so low. Buti na lang ngayon, no? With honors na lang lahat, no? Pwede na lahat may medal. Pero, alam nyo, si God, if you will give Him a trophy, a medal, for His goodness, siguro yung cabinet nyo sa bahay, hindi kakasya. Yung lahat ng kabutihan ng Diyos pag nilagay natin sa isang stante. Tama po ba? Sometimes, we forget how good God is. Mga kapatid, sana gawa natin ng medal si God. Gawa natin siya ng trophy every time may mabuti siyang gagawin. Last Thursday, pauwi ako galing Nueva Ecija. Nag-chat si Jerome sa akin. Yung kuya ko po natatakot kasi kagagaling niya lang sa medical exam. Hindi pa nakikita ng doktor yung resulta. Eh, katulad niyo po ba yung kuya ko na binabasa yung resulta, hindi niyo naman alam kung ano ibig sabihin. Diba? Very good yun, diba? Basahin mo. Di ko alam bakit ganito to. Bakit may plus sign to? Diba? So, ang mangyayari sa'yo, hindi ka na makakatulog. Iisipin mo na lahat. Ay, naku, baka meron ako nito, baka meron ako niyan, naku po, baka ito po yung mangyari sa akin. Several years ago, si Kuya Jet po, na open heart surgery siya. Alam niyo po bakit? Dahil sa ipin, sa jacket, na yung bacteria, huwag na kayo magja-jacket ha, yung bacteria dun sa jacket ng kanyang ipin, kumalat, pumunta sa puso niya, kinain yung valves ng puso niya. And it was a horror for all of us. Bakit?
Kasi, kawawala lang ng tatay namin. 2 years before. Mga 13 years ago, yun nangyari. And pagdating ko sa bahay, naiinis ako sa kanya kasi ninenervyos siya, ninenervyos na rin ako. Tapos bigla ko naisip, enlarge yung puso mo kasi meron dyan, merong mga ano dyan, may mga wire-wire dyan. Pumunta siya sa doktor, kinabukasan, ang sabi ng doktor, okay, normal ka lang. Dagdag ka lang ng gamot. Ito lang yung gamot na kukunin mo. Di ba? Minsan, pinagaling na tayo ng Diyos, pero pag meron inang naramdaman na konti lang, naku Lord, ano na naman to? Kinalimutan na natin yung kabutihan ng Diyos. Pwede po ba, maglagay ho tayo ng trophy sa utak natin, na pag napagdaanan natin ang isang problema na to, aalalahanin natin sa utak natin, mabuti ang Diyos. Pinagdaanan ko na to, naging mabuti ang Diyos sa akin dito. Pagdadaanan ko uli ito, magiging mabuti pa rin ang Diyos sa akin. Pagdadaanan ko pa uli ito, magiging mabuti ang Diyos sa akin. Hindi mawawala ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. He won't forget us. He gives us problems kasi He wants us to continue on believing Him and putting our faith in Him. Always pag may answered prayer ka, lagay mo sa heart mo, lagay mo sa utak mo. Pag nagkaroon ka pa rin ng problema, naging mabuti ang Diyos sa akin last week. He will always be good to me now. Amen. As we prepare our hearts for the Lord's Supper, let's remember God's goodness, God's faithfulness to each one of us. Na pinakita niya ito sa napakaganda niyang disenyo, sa kanyang napakagandang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Makasalanan po tayo. Wala pong ibang daan sa sa Diyos Ama. Pero sa kagandahang loob ng Diyos Ama, gumawa siya ng daan sa pamamagitan ni Jesus. Na kapag tayo ay naniwala sa Kanya bilang ating Panginoon na tagapagligtas, tayo po ay mabubuhay ng walang hanggan. Tayo po ay makakalanghap, makakasar ng hangin sa langit. Patuloy na malalanghap ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iyon ang sukdulang biyaya na galing sa Diyos. Inaalala natin to buwan-buwan sa pamamagitan ng dalawang elemento, ang tinapay at ang saro na may grape juice. Nagsisimbolo ng kanyang dugo na maglilinis sa ating mga kasalanan. Ang tinapay nagsisimbolo bilang kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito pong piging na ito ay isang importante, holy, joyous celebration for all of us. Pero sabi din ni Apostol Pablo, kailangan maayos ang puso natin. As we prepare, as Pastor Gerard leads us through a song, as he sings, reflect, ask God's forgiveness, ask God na i-prepare niya yung puso nyo at isipan nyo para sa celebration na ito. Let's all pray.
Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lord, we thank you for your amazing grace. Lord, we thank you for your generosity. Lord, we ask that you cleanse us from our iniquities. We acknowledge, Father, that you are here with us, celebrating what Christ has done for each one of us. Father, we pray that you bless these elements. We pray, Father, that you bless our hearts. Bless our minds as we remember how good you are in our lives. Thank you, and we praise you in Jesus' name. Amen. May I call on the pastors and the leaders of the church to help me distribute the elements. Habang binibigay po sa inyo, hawakan nyo lang po yung tinapay at yung cup. Huwag nyo po munang kakainin, huwag nyo po munang iinumin. Sabay-sabay po tayo mamaya. Huwag nyo rin po paglaruan. Nyo po isasawsaw. These symbols are part of our celebration. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion me as long as life endures. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who calls me here
Let's all rise. Lord, we thank you for these simple elements that symbolizes your generous love for each one of us. For what I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it. He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ. Lord, we thank you for your sacrifice for each one of us. Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon Jesus, para kami ay mailigtas, pinapasalamatan po namin kayo. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us remember the Lord Jesus Christ. For whenever we eat of the bread and drink of the cup, we proclaim the Lord's death and his coming again. Lord, we know that you are coming again. Coming for each one of us who has believed in the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, kasi hindi mo kami, yung pangako mo totoo sa amin, pinatawad mo kami sa aming kasalanan, bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ito. Tinatanggap po namin ito sa iyo, mula sa iyo. Gayon din, Panginoon, dalangin namin na tulungan mo kaming ipagsabi ang napakabuting balitang ito. Ipagsabi sa marami pang tao upang sila rin, Panginoon, makalanghap ng iyong kabutihan, makaranas ng iyong pagmamahal. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pagharap po namin sa panibagong buhay, o sa panibagong linggo ng aming buhay, dalangin po namin na tulungan mo po kami. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng iyong pagpapala, ng iyong pagsama, ng katalinuhan, ng kalakasan ng loob. At nawa, Panginoon, gaya na napag-aralan namin ngayon, we will always put our faith in you, our allegiance to the only God, our Savior, to worship you daily in everything that we do, and to always obey you in every step of in every aspect of our lives. Lord, we want to bless your name. We want to give you glory, for you are worthy of it. And Panginoon, gusto po namin sabihin mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority, both now and forevermore. Amen and amen. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Oh, we were the beggars, we were the beggars, now we're royalty. We are the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted,
today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in. We won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Amen. Amen. Magandang araw, Impact Church. At tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. God bless everyone.